Hello Team Authentic all over the world! In this episode, samahan niyo po kami kasi i-experience natin ang isa sa mga popular day tour from Osaka and Kyoto. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe. Kung magbubuk po kayo via Klook, ito po yung ating promo code para magkaroon kayo ng up to 5% discount. At kung Agoda naman po, nasa ibaba yung ating mga affiliate links. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Good morning everyone! Hello guys! Nandito pa rin po tayo ngayon sa Osaka, Japan. And in this episode, ito para to doon sa mga ka-authentic natin na mahilig mag-day tour. Siyempre meron tayong episode for you. So ngayon, basahin ko na ha kung saan tayo pupunta. Pupunta tayo ng Amano Hashidate and Ine Funaya. So ayan, binuklang din natin siya online. And gumising tayo ng super early. Parang sa lahat ng day tour natin, ito yung pinakamaaga. ito yung pinakamaaga. 7:15 a.m. ang meet up. Yung naka-orange, ayan, yung tour guide. And then, nandito tayo sa pinakadulo ng Dotonbori. Meron naman daw instructions. So, hindi kayo maliligaw. And then, ang aga, nakapila ka agad. And then, meron namang seat number ka agad. So, hindi natin kailangan makipag-unahan. Ayan. Pero dapat, syempre, on time lagi tayo. Ito na ang ginawa natin sa Enso. Bumili muna siya ng water. Ayan. Mas mura daw dito. And then, 2 liters na yan. 105 lang siya. And then, syempre, pamatid gutom. Meron tayong baong Pringle. So, ang ginawa natin, nag-breakfast na tayo kanina. Guys, ilang beses na tayo nakapag-Osaka and nakapag-Kyoto na tayo once. Pero first time natin itong gagawin ang mag-day tour. Yes, kasi ito nga yung magiging guide ng mga mahilig talaga at mas komportable sa day tour, lalo na kapag ka whole family. So, may papakita namin sa inyo kung magiging convenient ba talaga siya, and then kung the whole family ba talaga yung mag-e-enjoy. Nasa kabila yung bus natin. Yan, ito siguro. So dito pa lang, alam nyo na, nagsisimula na ang day tour natin. Talagang dapat susunod talaga tayo sa guide natin. Follow the leader. Yes, follow the leader. And then maganda nga dito kasi may seat number ka agad kapag sa Japan na day tour. So hindi nyo kailangan makipag-unahan. Mas organized talaga siya. And ang seat natin ay 5C and D. Surprise! It's snowing! Pero ito na nga yun. Dati kapag nakakita tayo ng snow, tuwang-tuwa tayo. Pero ito na nga, kapag talaga nag-i-snow tapos nagdi-day tour kayo, ang dami nyong hindi ma-enjoy at mapupuntahan. Katulad ngayon, meron sana tayong pupuntahan na isang view deck na hindi yata pwede kasi nga ma-snow. Tsaka based sa sinend sa atin na guidelines, yun yung pinakaunang pupuntahan. Yes, wala. Hindi na tayo makakapunta. So ngayon, dito na tayo sa pinaka-boat tour. So tara na kasi limited lang yung oras. Pero kung view ang pag-uusapan, iba talaga ang charm ng snow, no? Talagang napapaganda niya talaga yung paligid. So tara na. Let's go na sa ating boat tour. Ganda na outfit na Enzo, tara na. Ang alam naman namin, 20 minutes lang tong boat tour. Ito, Ine Bay
boat tour. This is it. Pasakay na nga tayo ng ferry. Ay, umuulan talaga ng snow. Medyo madulas, no? Oh, kaya konting ingat. Ay, hindi tuloy pwede sa itaas. Pero look at this view. Ganda sana ng view natin, oh. Lalo na nga kung doon talaga tayo sana sa itaas. Pero dahil hindi pwede, tara na. And nandito na tayo sa boat. So, na-confuse kami kanina. Akala namin kailangan namin magbayad ng 1,200 yen. So, hindi na pala. Kasama na rin to doon sa binayaran natin na package. And then, ayan. Ito rin yung disadvantage. Kasi, kapag hindi ma-snow o hindi maulan, pwede doon sa itaas. Ang maganda po naman sa taas, no? Oo, kaya ngayon ang nangyari, siksikan tayong lahat dito sa baba. Ganyan tayo. Lahat tayo nasa baba. Kung pwede sana sa taas, mas maganda sana yung view natin. So ngayon dito tayo lahat nagsisiksikan. Naririnig niyo ba guys? Kaya wala tayo masyadong talk. Kasi kinabog tayo nitong nasa speaker. Video lang tayo. Kasi kumbaga ang ginawa lang natin dito para lang tayo nag-birds watching ng seagulls and black kite. Oh, ayan na, hindi nakalapate. Ikaw kasi pag nakakita ka ng ibon, kalapati ka agad eh. So alam na namin na seagulls na pala siya. So ayan. So actually, eto namang tour na to, nakaka-relax dapat siya. Kaya nga lang, sobra tayong siksikan. So lahat, nag-aagawan tayo kung saan magpo-photo, ganyan. Tapos maya't maya meron pang nag-a-announce. So medyo nakakataranta lang siya ng very light. Ang ganda din tingnan ng yung mga bahay tapos sumasabay din sa mga nagliliparang puno. Ay, yes, puno, ibon. Yes. And ang alam ko, kung hindi ganito yung panahon, as in pwede yung small boat makapunta doon. Yun yung mas epic sana. Pero again, ito kasi yung season na napili natin pumunta rito. So ito yung experience natin. And tapos na tayo. Best usok check daw. Nire-request nila. Usok check. Next batch na ulit yung sasakay. Balik na ulit tayo sa ating bus. And tignan natin kung saan pa tayo ulit dadalhin. Lalo na ngayon nga na ma-snow. So, hindi siya, kumbaga, according sa original na itinerary. Hinintay na tayo ng guide natin. So, medyo madulas daw. Ay, oo nga, naku, madulas na yung ganito. Oo. Yan. And, depende sa masasakyan natin na bus. Kapag nagtutour, ito katulad nito sinabi, hindi pwedeng kumain sa loob ng bus, pero pwedeng uminom. Pero merong mga buses or mga tours na pwede. Minsan nga sila pa nagbibigay ng snacks. Let's go to our next stop. And sa ating second stop, nandito na tayo sa Amino Hashidate. Kinakabahan ako, baka hindi tayo mag-chairlift. Yung pa naman yung pinaka-highlight namin ni Enzo. Hindi na nga tayo pumunta sa may pinaka-beauty eh. Kasi nga daw masama daw yung panahon. Pero let's see, malay mo naman, doon pala tayo papunta. So ito parang town siya. Pero tignan nyo yung environment guys. Malungkot siya. As in, parang walang tao. Tapos yung mga stores sarado. Kaya we therefore conclude. Taray, nakapag-conclude ka agad. Ang pinakamasarap talaga na sightseeing or mga tours, yun talagang during autumn at saka cherry blossom. Yung mga ganong panahon kasi, di ba? Parang presko lang, ganyan.
And then, ang ganda ng paligid. Ito kasi talaga puro snow. Tapos ngayon tingnan nyo, hindi na snow. As in ano na, Yellow na. ulan na talaga. Ito, puro tubig na talaga ulan. Ganyan siya. Grabe yung weather. And for your reference lang guys ha, kasi baka late nyo na itong mapanood. Today is February 21, 2025. So, ito yung weather sa ganitong panahon. So, kung March na kayo pupunta or April, baka hindi na rin ganito. Ganda. Meron ditong temple. Sunod lang tayo sa guide natin. Yan nyo guys, pagpasok natin sa temple, makikita nyo ha. As in, ang tahimik. Wala talaga masyadong tao. Kahit yung mga restaurants, ang tatahimik. So ngayon, ang pinagpipray lang natin, sana maka-experience tayo ng chairlift again dito. Pero of course, kung hindi rin lang naman safe, much better na lang yung safety na lang natin, di ba? Follow the river. Ayan, nagpapalit. From tubig, bigla uling magiging snow. Ito yata yung mga yung panahon na talagang mauuso yung sakit, no? Kaya ingat. Ay, bibigyan yata tayo ng ticket. Ayan, pati yung ticket yata dito. Kasama na doon. Ayan, bibigyan tayo ng ticket. So mukhang pupunta tayo ng Viewland. Yay! Ano natin, ha? Yes! Mukhang pupunta nga tayo, guys! Yay! Mag-chairlift tayo! Pero dito, as in, isang upuan lang pala talaga. Grabe! Ito din dapat pala mai-consider nyo kung kakasya dito ha. Just in case meron tayong kasama na plus size. Kasi ayan no. Pwede a baby. Maliit siya. So, tara. Thank you. Are you excited? So tara, ibang experience ulit tayo. Ay, hindi ba siya masyadong scary? Ang liit niya, no? Carry lang yan, kaya natin to. Yung pababa siguro yung mas medyo scary. Ang arte nung scary ko. Ayan na si Enzo. Sasakay na si Enzo. Oh, bye, Bes! Tayo na. Tara. Thank you. Nakakashokot naman yung unang Hey! Oh. Actually, maliit lang talaga yung upuan, ha? So, para lang alam nyo din, yun na nga, kung meron tayong kasama na medyo plus size, i-consider nyo rin sila. Si Mel guys, sa likod natin. Tsaka kasi nakakatakot yung unang pag-upo. Kasi madulas pa siya. Tapos bigla kang tatalbog. Ganon. Ito ang view natin. Snow! Tawagin natin sa Enzo. Bes! Ang hirap gumalaw. Oo. Kasi maliit lang talaga yung upuan niya eh. Halatang konti yung tao Kasi mga walang sakay ito yung mga pababa. Akala ko hindi na natin ito ma-experience. Ito pa naman pinunta namin dito. God is good! Mas umokay siguro yung panahon now. Kasi ayun wala na masyadong ulan. As in, ambon na lang talaga siya. Naalala ko din guys, yung nag-chairlift din tayo dun sa Tokyo. Diba that time, ang season ay autumn.
yung view natin, iba't iba yung kulay na nakikita natin. Ngayon naman, during snow, gabi no, same activity pero magkaibang vibe yung nararanasan natin. Ay! Nakaka-Christmas vibe ba ulit? Parang ano pa rin tayo, no? White Christmas. Ang ganda ng snow, no? Oh, diba? Pati tuloy ako, sa snow ako nakatingin sa screen. Eto pala, scary lang siya kasi maliit yung upuan. Pero ang totoo, hindi rin. Kasi guys, mababa lang. Hindi ka malulula. Parang naglagay kasi sila nung pinaka, ano ba tawag dyan? Semento. So ayan kumbaga ang lapit lang natin, if ever man, wag naman sana, malalaglag. So hindi ka matatakot. Hindi kasi siya mataas. Kumbaga hindi mo nakikita yung nasa ilalim. Kaya hindi mo mafe-feel na, ay parang hindi safe. Hindi siya ganun. Nakaka-relax pa yung tugtog. Ay, ito, in all fairness, itong activity na to nakaka-relax siya. Talagang nam-nam moments itong mga ganito. Patapos na tayo. Ayan na. Ito guys, diba? Sobrang baba. Maano ka talaga, kaya dapat taas mo na yung paa. Hello. Tapos tayo. Ganyan. Tapos tatakbo na tayo. Diba? Sabi ko sa inyo, diba? Nakakatakot pag pababa. Guys, hindi namin i-edit out yun. Kitang-kita. Nadulas ako, nauntog pa ako. Baby din siya. Diba? Gabi, nakakatakot yung pababa. At saka madulas kasi, no? Tsaka basa kasi talaga. Yes. Ay! Sayang, no? Ang ganda sana ng view. Kaya na kasi talaga sobrang mafag siya. Pero ang ganda niya, Ay, siguro magbilang tayo. Doon maganda sa taas kasi makikita natin yung hinati. Magbibilang kami pero pabaligtad, 3, 2, 1. Kasi mafag. Charot. Tara, akit pa tayo. Buti na lang. Pumunta tayo dito. Akala namin hindi na tayo dito pupunta. Tara. Ang taray, May amusement park sa taas. May Ferris wheel. Punta tayo dun sa may pinaka-view deck. Yung yung kailangan mong bumaligtad. Dito yon. Ayun nagpipicture sila ng pabaligtad. Ito Kailangan daw mag-picture pabaligtad para makita yung dragon. I mean, babaligtad ka. Oo. Para makita mo yung dragon. Guys, tara, tignan natin kung totoong makikita ni Enzo yung dragon, ha? Ayan, hawak niya yung cellphone. Talagang yung transition makikita ninyo. Ready ka na? Ready na ako. Guys, sabayan niyo ako, ha? Okay, in 1, 2, 3. Kamusta? Dragon ba yung nakikita nyo, guys? Dito. O kayo na bahala mag-analyze kung dragon talaga yan. Actual video yan. Wala daw makita siya. Suko na, best. Guys, ganito makikita nyo pag during magandang season. Ayan, ganito magiging view mo. Ayan yung dragon. Ganyan rin ba nakita nyo kanina, yung sinabayan nyo ako? Guys, ito mismo yung view natin. Maganda siya, to be fair. Kaya lang, dahil hindi natin siya nakikita ng visible sa ating mga mata, babalik ta rin natin this time, ha? Hindi 1, 2, 3. Magti 3, 2, 1 tayo. Ready na ba kayo? Heto na! 3, 2, 1! Ang ganda! Actually, maganda naman kasi talaga siya. But, yun na nga, medyo masama kasi talaga yung panahon. Actually, hindi na parang snow to. Parang ano tawag doon? Snowstorm.
Ganun yung nangyayari. As in, wala na kami masyadong makita. Tapos kahit yung beach kasi dapat yung nakikita natin doon sa ibaba. Pero makikita mo na lang din talaga, mga yelo na talaga, snow na talaga, wala ka nang makikitang buhangin. Guys, ito yung view natin. Oh. Yan. But the problem is, ayun nga, hindi natin siya makita talaga. Puro yelo ang makikita natin. Tapos pati ito, meron ditong monorail. Pati ito, hindi natin siya ma-experience kasi sarado siya dahil sa snow. And then ito rin sana, meron pa ditong mga pa-view deck. Ito ang taas nito. Oh. Ang sarap dito umakyat. Hindi rin siya pwede by this time kasi nga ma-snow. So ayan, ito yung mga disadvantage kapag ka nag-travel tayo ng winter season. Kasi ang dami nating hindi ma-enjoy. Katulad ngayon, ang nilaan sana sa atin ditong oras, 2. But the problem, dahil nga ganitong umuulan, yung mga kasama natin yung nagbababa na sila. As in, so mangyayari nito, for sure magtatagal na lang sa baba, siguro kakain. Pero, kung hindi talaga ganito yung panahon, ang sarap lang dito kahit wala kang gawin. Yung nakaupo ka lang somewhere, masarap na sana siya. But, yun na nga. So, ganyan talaga. So, ito yung season tayo pupunta. So, ito expect nyo. Pero, ang maganda rin dito, kahit hindi winter ha, I mean, lalo na kung hindi winter, okay na okay siya sa mga seniors. Oo. Kasi guys, as in, di ba, pagbaba natin ng bus, rekta kagad. Yun na kagad. Walang maraming lakad. Yes. Direct to the point. Oo, ganun. Dalawa lang naman talaga yung pinaka main attraction sa pupuntahan natin. Una na nga, nandito na nga tayo sa Amano Hashidate, yung pinaka view deck, tapos sana magko-coaster tayo. Tapos syempre yung lift chair naman, yun yung mga experience natin. And then yung kanina, yung Ine Funaya na boat tour. Yes. So talagang relax lang talaga siya. Pwedeng-pwede siya sa whole family. Pambatang pambata talaga dito sa area na to, guys. As in, parang playground na pambata talaga. Meron pa dungduyan, and then ito, meron ditong carousel. So, as in, pang tambay talaga sana dito. Ma-enjoy ito ng whole family sana. Basta tama yung season na pagpunta. Ay, hindi naman. Na-enjoy din naman ng bata. Ayun, naglalaro sila sa snow. Sarap sana maglakad dyan, guys, oh. Sayang na. Di bale. Mapapanood nyo naman to March na. So, by that time, siguro hindi na ganito yung situation kung pupunta kayo. Pero kung snow talaga yung hanap ninyo, syempre, maganda tong season na to. Diba? Laro-laro lang ng snow. So wala na tayo ditong magagawa. Kailangan na natin bumaba. Hanap na tayo ng makakainan doon. Actually, ang konti din ng choices. Kasi sarado halos lahat. Oo nga, lungkot nga di ba sa baba? Vibe, promise. So tara na. Ito, kuha na tayo ng konting footage pababa doon sa chairlift. And then, i-enjoy na lang natin siya. Guys, ito lang yung bukas na kainan. Kaya tignan nyo, ang daming pila kahit medyo mahal siya sa totoo lang. Ayan o, di ba? Yung ramen, 1.4. Tapos itong mga noodles, 9.80. So wala tayong choice. Dito na tayo. Tara na! Let's eat! Guys, very wrong. 40 minutes waiting time daw. Now, it's 2 p.m. So, 2:40 masiserve yung food. Kakain pa tayo. Hanggang 3 p.m. lang tayo dito. So, X, hindi pwede.
Hanap na lang talaga tayo ng ibang makakainan. Wala naman ditong 7-Eleven, no? Wala akong Para ano napansin. lang sana. May baon kasi tayo na Pringles pero hindi siya pwede doon sa loob ng bus. So tara, hanap na lang tayo. Guys, lakad-lakad muna tayo. Ganda dito guys, oh. Ano sabi mo, Bes? Winter Sonata. Winter Sonata. Ano sabi yun? Kung ano naman pinag-i-invento namin. Ang ganda. Ito yung view. Oh. Ganda, oh. Ang linaw talaga ng tubig dito, no? Ang linaw ng tubig, eh. Ayan, oh. Ganda ng view natin. Ang problema, wala tayong makainan. Gutom na ang mga person. Nakahanap na tayo ng pwede natin kainan. So, nandito tayo. And then, burger lang yung kakainin muna natin. Kasi ito yung mabilis. Diyos mio, Bes, umamin ka, wala pang 5 minutes, no? Wala pang 5 minutes. Nandito na kaagad, nagulat kami. Pero ang presyo niya ay 700 yen or 273 pesos. Ganun talaga. Ang konti kasi ng mga choices dito, kaya mahal talaga yung mga pagkain. So ito na lang, tapos meron naman tayong baong water, kukunin na lang natin. Pero panalo naman yung view natin habang kumakain. O, diba? Actually, snow talaga, maganda lang siya kapag nakikita. No? Ayan, yung papanoorin mo lang, ganyan. Ang ganda niya. Promise. So, ayan, yung ganito, yung simpleng nakatambay lang kami, tapos nanonood ng snow, ang ganda. Tapos tingnan nyo naman yung bagsak ng snow niya. Ang slow mo na. Ang slow mo, akala ko tuloy, naka-slow mo yung camera namin. So, ganyan yung snow. Maganda siya ng ganyan. Ito na yung aking Wagyu burger. Taray, di ba? Tingnan natin. Ito sa akin, guys, chicken. Chicken. Tingnan natin. Hindi naman. Hindi siya yung talagang beef na beef talaga. Oo naman, ang mura naman ito for them na 273 tapos Wagyu. Kaya na. Pwede na. Ano talaga, pang ano lang talaga ng gutom. Tapos mamaya na lang ulit, kain na lang. Yung sa akin, guys, literal na chicken. As in, chicken na chicken talaga, ayan. Yung sa'yo, parang no? Sa akin talaga, yung ano talaga siya, parang burger patty rin sa atin. Kaya rin na to. Kasi hindi tayo maghahabol sa oras. Kasi ilang minutes na lang, grabe. 40 minutes yung cooking time. Guys, may sinasabi si Mel. Naging foam party na yung snow. Parang naging bula na siya ang gara. Ayan si Mel, oh. Diba? Naging bulan eh. Alam ko, may naglalaba. Imagination mo talaga eh, no? Umamin kayo guys. Bulan eh. Ang lalaking tipak na parang malambot na malambot. Bulang. It's 2:30. Meron na lang tayong 30 minutes to explore. Actually, maganda sana yung area. Malaki yung area. Kaya lang ang dami mga kasi hindi pwedeng puntahan. Katulad nito. Meron ditong parang mga maliliit na temples. Pagoda. Pero hindi pwedeng pumunta. And then, ito dito. Ito, pwede rito pumasok. Dito, ang ganda nito, oh. Na? Tapos, tara, tingin pa tayo dito. Meron din ditong boat tour. Ito, mas maliit siya. Parang iikutin yata yung pinaka-island. Alam niyo maganda dito, kung kaya niyo mag-DIY, DIY. Kami if ever lang naman na uulitin natin siya, magdi-DIY kami dito. Tapos as in, i-enjoy lang namin siya. Ang sarap naman sana mag-boat tour, pero hindi sa ganitong panahon. Actually, pag umaandar din talaga yung yung bote, ang lamig niya kasi talaga. Okay. Oh, ayan oh. Ito yung mga presyuhan niya. Ito mga stores. Sarado din. Puro sarado talaga. And then, kahit yung boat tour, wala rin nagbo-boat tour, oh. So, ayan. Ang situation kapag winter.
So, pero kapag cherry blossom, for sure, buhay na buhay to. And mas masarap mamasyal na ng ganong panahon. So, tayo, hindi na tayo makakabalik ng cherry blossom. Di bale. Pag pinagpala naman, sa South Korea naman tayo magche-cherry blossom. Guys, nandun tayo kanina sa bridge na yan. Diyan tayo naglalakad. Nakakaloka, bigla siyang bumukas. Yun pala, merong dadaang ferry. Galing, no? Di ba, na-witness natin pati yung ganito. Ang kulit no, first time natin makakita ng ganyang bridge. Bigla na lang bumubukas, nag-giveaway para sa ferry. Oo. Nakakaaliw. Tingnan natin. Iconic to, no? Oo. Kasi first... Nakakaaliw. Ayan, tingnan natin kung paano siya sasara or paano siya babalik sa dati. Paano siya magkoconnect ulit? Ayan. Oh, di ba? Ay, kumakaway sa atin. Sige, ako na lang bahala kumaway. Kasi sa Enzo may hawak ng camera. Ayan. Tingnan nga natin. Nakakatawa naman. Ayan. Oh, pumito na. Ayan na. Nakakaloka. Ang babaw na kaligayahan namin. Diba? Ngayon lang kami nakakita ng connecting bridge. Connecting bridge! Revolving bridge! Hindi, yung nahahati tapos bumabalik sa dati. Oo. Di ba? Sabi ko sa inyo kahit na pabalik-balik tayo sa Japan, lagi pa rin tayong may first time na may experience. Kahit yung mga ganitong kababaw. Pero grabe, di ba? Ang galing nila. Oh. Ayan na, kukonek na ba? Hintayin natin si Kuya na makatawid dun sa kabila. Ibig sabihin, okay na. 100% na siyang na-connect. Ayan. Pipito muna siguro ulit. Talaga, ito na natin. Ayan na. Oh, ayan na. Connected na siya. Ayun na, diba? malapit na. Ayan na. Talagang grabe, no? At talagang pinaghintay daw talaga namin kayo para sa Kone, oh. Ayan na. Yay! Open Yay! na! May bridge na ulit. Ayan na yung mga tao. Ang kiting. Ganun pala yun. O, di ba? Another new experience. Experience na lang. Nakaka-happy. Another new discovery. Oh, alam naman namin na may mga ganyan bridge, pero yung makikita mo talaga siya sa mata mo, nakakaaliw. Yung, hindi, yun yung biglang ihinto yung, yung mundo ng mga taong tatawid, tapos hihintayin nilang mag-connect ulit yung bridge, tapos go na ulit. At saka di ba yung epekto sa atin nung umiikot ulit yung bridge para mag-connect sa pinaka-daanan, ang cute no, tuwang-tuwa tayo. At dahil dyan, tara na, balik na tayo sa bus natin. Kasi 10 minutes na lang. So alam nyo na kung ano naging highlight nitong tour natin. Yung pag-connect nung bridge. Nakakaaliw yun. And then, ang magiging biyahe natin ulit pabalik ay 3 hours. Ganun siya talaga kalayo from Osaka. Nandito na tayo sa parking. And then, pakita lang namin sa inyo tong area na to. Na supposedly sana maraming paninda. Pero tignan nyo. Malungkot din. Ito dito, ice cream. Kung carry nyo, kaya ng panlamig nyo, or naman tolerance nyo sa lamig, go for the ice cream. And then ito, nag-iisang restaurant dito. Ayun lang. So, medyo, kumbaga sa atin, malamlam ang paligid. At dahil dyan, tara na, umakyat na tayo sa ating bus. May heater doon. Oo, doon may heater pa, di ba? Tara na. Let's go na tayo.
And alam nyo naman, may kami mong surprise! Surprise! Nandito na kaagad tayo sa harapan ng accommodation natin. Siguro ito yung madalas nyong makikita kasi talagang dito talaga kami lagi nakatambay. So anyways, of course, mag-recap na tayo ng very, very light lang naman. Kasi ang totoo, ang kaunti lang naman ng experience natin for today. Tapos guys, nga pala, yung bus natin kanina, nag-stop pa siya sa Kyoto kasi nag-pick up pa ng ibang turista. Tapos guys, yung after naman nun, 2 hours tayong bumiyahe papunta na sa pinaka-location. Yung madadaanan nyo guys, ang ganda, nature. Make sure na huwag kayong matutulog kahit mahaba-haba yung oras ng biyahe natin. Tapos yun yung pinakamaraming tunnel na dinaanan natin dito sa Japan, no? Yes. Tapos kada tunnel guys, ang ganda nung makikita nyo tanawin paglabas. And boom! May snow. Yes! Grabe. Hindi namin expect na makakita kami ng ganong karaming snow dito sa Osaka at sa Kyoto. But, again, ayan, pinagpala ulit tayo ng snow. Ito yung naging tour natin. Ito siya. Ayan Yan, siya. lalabas siya dito. Binuko lang uli natin siya online. Magkano siya? 3,214 pesos. Yes! O, balik na ulit tayo. Okay. So, ganito yon ha. Para lang din prepared kayo. So, yung magiging biyahe natin from Osaka going to Kyoto, yung first stop natin kasi nga magpipick up pa ulit ng iba pang tourist ay 1 hour. And then, from Kyoto papunta sa Ine Funaya. mga 2 hours naman. So lahat-lahat parang 3 hours yung magiging travel time natin. Malapit na yung mismong ating main location na. Amano Hashidate. Ayan, malapit na siya doon. Pero eto lang ulit, syempre kailangan namin pakaano sa inyo. Yung biyahe natin, 3 hours papunta, 3 hours pabalik. So that's 6 hours. Yung river cruise natin, 25 minutes. And then, yung doon naman sa, Amano Hashidate. doon naman 2 hours. So the actual tour natin ay 2 hours and 25 minutes lang. So ibig sabihin, malaki talaga yung kakainin sa oras natin nung biyahe. At saka doon, di ba sa Amano Hashidate guys, doon sa 2 hours kasama na yung pagkain nyo. Oo. And depende kasi talaga kung ano ba yung pinunta nyo rito sa Kyoto. Kami syempre, medyo nagulat lang kami kasi hindi na namin in-expect na umuulan pa rin pala ng yelo. So in-expect namin makikita namin kung gaano talaga siya kaganda, ganyan, kung ano ba talaga yung itsura niya, yung natural beauty niya nga. Pero nag-i-snow pala. So hindi yun yung nakita namin. Pero kung yung snow pa rin ang gusto ninyong ma-experience, yung tour na nangyari sa amin, okay yun, may enjoy nyo siya. But again, today is February 21. So baka pagka napanood nyo to, iba na yung magiging experience ninyo. So sa binayaran natin na 3,600 plus, sa totoo lang for us, baka lang i-skip na namin siya. Ito yung mga experience na pwede naming i-skip. Kasi marami pa namang iba pang tours na talagang ma-enjoy nyo. And to be fair din naman, yung mga popular na pinupuntahan sa Kyoto na di hamak na mas mura at kayang i-DIY, feeling namin mas worth it pa rin na puntahan yun. Now, kapag naubos nyo na talaga lahat ng popular tourist destination sa Kyoto at saka sa Osaka at meron pa kayong extra time at extra money, why not? Again, baka mali lang yung season na natapat sa atin. Depende kung ano yung magiging experience ninyo. And with that, magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs. Bye everyone!